Paano kung sabihin ko sa'yo na may mga pagkakataong minamaliit ka ng ibang tao dahil masyado mong ipinapakita na kaya nilang lampasan ang boundaries mo? I mean, masyado kang mabait, masyado kang understanding, lagi kang available, lagi kang nagpapaliwanag. Kahit hindi ka naman komportable, pumapahayag ka pa rin para lang walang magalit o para lang walang ma-disappoint sa'yo. But here's the hard truth. People learn how to treat you based on what you repeatedly allow. Hindi mo kailangang maging mayabang para respetuhin. Hindi mo kailangang makipagsigawan. Hindi mo kailangang ipakita sa lahat na mas magaling ka. Sometimes, you simply need to change the way you carry yourself. Kaya kung pagod ka ng ma-underestimate, ma-take for granted, o tratuhin parang wala kang halaga, stay with me. Dahil sa video na ito, pag-uusapan natin ang 15 bagay na gawin mo para hindi ka nila maliitin. Number 1, huwag mong ipaliwanag ang sarili mo sa bawat pagkakataon. Alam mo yung pakiramdam na kapag may taong hindi sumang-ayon sa ginawa mo, parang automatic mong nararamdaman na kailangan mong magpaliwanag. Parang kailangan mong bigyan sila ng complete explanation para lang maintindihan ka nila. Pero hindi lahat ng bagay sa buhay mo kailangan mong ipaliwanag. May mga taong totoong curious at gusto talagang maintindihan ka. Pero may mga tao rin na nagtatanong lang para kontrahin ka. Kahit gaano kaganda ang explanation mo, kung ang iniisip nila ay mali ka, mahihirapan ka lang. Kaya matuto kang kilalanin kung kailan kailangan mong magsalita at kung kailan okay lang na manahimik. Halimbawa, kung ayaw mong pumunta, hindi mo kailangang gumawa ng 10 dahilan. Kung kailangan mong magpahinga, hindi mo kailangang patunayan kung gaano ka kapagod. At kung pinili mong lumayo sa isang taong hindi na healthy para sa'yo, hindi mo kailangang ikwento sa buong mundo ang buong history ninyo. Hindi ibig sabihin nito na ayaw mong tumanggap ng kritisismo. Kapag alam mong nakasakit ka o nagkamali ka, be mature enough to admit it. Magpaliwanag kapag kailangan. Humingi ka ng tawad kapag nararapat. Pero wag mong gawing habit ang pagdi-defend sa sarili mo dahil lang natatakot kang hindi ka ma-approve ng ibang tao. Because you don't need everyone's approval to make a decision about your own life. May mga taong hindi ka maiintindihan. May mga taong iba ang interpretation sa choices mo. At kahit anong paliwanag mo, hindi pa rin nila makikita ang side mo. And that's okay. Hindi mo kontrolado kung anong iniisip ng mga tao tungkol sa'yo. Ang kontrolado mo ay kung paano ka kikilos at kung paano mong pamumuhayin ang sarili mo. Kaya sa halip na paulit-ulit mong ipaliwanag kung sino ka, let your actions speak for you. You don't always have to announce your growth. Sapat ng tahimik ang nagpapatuloy. At kapag dumating ka sa point na hindi ka na desperado na maiintindihan ng lahat, doon mo mararamdaman ang tunay na confidence. You can explain yourself when necessary, but you don't have to defend yourself every time. Dahil ang taong secure sa sarili niya, ay hindi kailangang kumbinsin ng buong mundo na tama siya. Alam niya kung sino siya. Alam niya ang dahilan ng mga desisyon niya. At higit sa lahat, okay lang sa kanya na hindi siya maintindihan ng lahat. Number 2, huwag mong habulin ang taong ayaw sa'yo. Alam ko, madaling sabihin yan, pero mahirap gawin. Lalo na kapag mahalaga sa'yo yung tao. Kapag nasanay kang nandyan siya, mahirap tanggapin na darating ang araw na hindi na siya interesado, hindi na siya nagpapakita ng effort, o parang wala na siyang pakialam sa presence mo. At doon kadalasan nagsisimula ang paghahabol. Magme-message ka ulit kahit hindi siya nag-reply. Tatanungin mo kung may problema ba. Iisipin mo kung may nagawa ka bang mali. Mag-e-effort ka ng sobra para mapansin ka ulit. At kapag hindi pa rin nag-work, mapapaisip ka, ano pa ba ang kailangan kong gawin para piliin niya ulit ako? Pero wala ka nang kailangan gawin. Maybe they simply don't want to be there anymore. And painful as it sounds, you have to respect that. Hindi ibig sabihin na wala kang halaga dahil may taong ayaw sa'yo. Hindi ibig sabihin na hindi ka interesting. Hindi ibig sabihin na hindi ka deserving o hindi ka enough. Sometimes, people simply change. Nagbabago ang feelings, priorities, at direksyon ng buhay. At hindi mo kailangang habulin ng isang tao para lang patunayan na worthy kang mahalin. Kasi kapag patuloy mong hinahabol ang taong ayaw nang lumapit, unti-unti mong nakakalimutan ang sarili mo. Lagi mong iniisip kung paano mo siya mapapasaya, paano mo siya mapapansin, paano mo siya mapapabalik, pero hindi mo na napapansin na ikaw naman ang nasasaktan. You keep giving while you keep choosing distance. At tandaan mo, effort should be mutual.
Hindi dapat ikaw lang ang nag-i-initiate ng conversation. Hindi dapat ikaw lang ang gumagawa ng paraan para magkita kayo. Hindi dapat ikaw lang ang laging nag-aayos kapag may problema. At hindi dapat ikaw lang ang desperadong pinipilit na manatili ang koneksyon. A relationship, friendship, or even a simple connection shouldn't feel like you're constantly begging for a place in someone's life. Kung gusto ka talaga ng isang tao, hindi mo kailangang habulin ng habulin para lang mapansin ka. Hindi naman ibig sabihin na kapag may misunderstanding, aalis ka agad. Of course, there are times when you need to communicate, apologize, and make an effort. That's part of caring. But there's a difference between fighting for someone and chasing someone who has already chosen to leave. Kapag malinaw ng ayaw niyang makipag-usap, ayaw niyang makipag-ayos, o ayaw na niyang magkaroon ng koneksyon sa'yo, matuto kang umatras. Not because you don't care, but because you care enough about yourself to know when to stop. Mahirap sa una. Mananabik ka, mapapaisip ka kung magme-message ka ba ulit, mapapatingin ka sa social media niya, baka gusto mong malaman kung masaya ba siya nang wala ka. But every time you resist the urge to chase, you're slowly choosing yourself. At darating ang araw na hindi mo na kailangang tanungin kung bakit hindi ka pinili. You will realize that rejection is also redirection. Baka hindi talaga siya ang taong para sa'yo. Baka may mga taong kailangan talagang mawala para matutunan mong huwag ipilit ang sarili mo sa lugar kung saan ka hindi welcome. Kaya kung ayaw sa'yo ng isang tao, don't beg for their attention. Kung hindi ka hinahanap, huwag mong piliting hanapin ka. Kung hindi ka pinipili, huwag mong kalimutan piliin ang sarili mo. Dahil ang tunay na self-respect is knowing when to let go without losing yourself in the process. Hindi mo kailangang habulin ang taong ayaw sa'yo. The right people won't make you feel like you have to beg just to matter. Number 3, huwag kang sumali sa bawat issue. Alam mo yung feeling na may narinig kang issue tungkol sa ibang tao, tapos bigla kang napaisip, wait, kailangan ko bang makialam dito? Nakaka-curious talaga. Lalo na kapag kaibigan mo ang nagkukwento, may group chat na biglang nag-iingay, o may nakita kang post na parang may pinaparinggan. Natural lang na ma-curious. Pero hindi ibig sabihin na kailangan mo makisali. Hindi lahat ng issue na naririnig mo ay kailangan mong bigyan ng opinyon. Hindi lahat ng argumento kailangan mong pasukan. At hindi lahat ng drama kailangan mong malaman hanggang sa pinaka-last detail. Because protecting your peace means knowing when to stay out. Ang problema ay hindi naman talaga ikaw ang target. Pero dahil nag-comment ka, nadamay ka. Yung simpleng opinion mo, pwedeng ma-screenshot, pwedeng ma-forward, pwedeng maikwento sa ibang tao. At eventually, ikaw na ang topic, kaya matuto kang mag-isip muna bago ka magsalita. Tanungin mo ang sarili mo, does this concern me? Kung hindi, you don't need to say anything. Hindi naman ibig sabihin na wala kang pakialam sa mga tao. It simply means you understand that you don't have to be involved in everything. Alam mo, ang pagiging tahimik ay emotional maturity. Hindi mo kailangan patunayan na updated ka sa lahat ng chismis. Hindi mo kailangan maging unang mag-comment sa bawat issue. At hindi mo kailangan magbigay ng opinyon kahit wala kang buong impormasyon. Lalo na ngayon, isang comment lang online, pwedeng magkaroon ng malaking misunderstanding. May nakita kang post at feeling mo, alam mo na agad ang buong storya. Pero ang nakikita mo lang ay isang side. You don't know what happened before the post. You don't know what was said privately. You don't know the whole context. Kaya mas magandang sabihin na lang, I don't know the whole story, so I don't want to judge. Simple lang, mature, at higit sa lahat, safe para sa peace of mind mo. Number 4, huwag kang magmakaawa para sa atensyon. Alam mo yung feeling na gusto mo lang naman maramdaman na importante ka sa isang tao? Kaya kapag hindi siya nagre-reply, chinecheck mo ulit ang phone mo. Kapag online siya, pero hindi ka kinakausap, iniisip mo kung may nagawa ka bang mali. Tapos ikaw na ang gumagawa ng paraan para mapansin ka. And honestly, nakakapagod yun. Hindi masama ang gustong mapansin. Normal lang na gusto nating maramdaman na valued tayo. Lalo na kapag mahalaga sa atin ang isang tao. But there is a difference between wanting someone's attention and begging for someone's attention. Kapag paulit-ulit mong hinahabol ang taong hindi naman nagbibigay ng effort, eventually, ikaw mismo ang nauubos. Minsan kasi, hindi naman talaga busy ang isang tao. Hindi ka naman talaga niya nakalimutan. Baka hindi lang talaga ikaw ang priority niya sa moment na yon. Masakit tanggapin,
But sometimes, silence is already an answer. Hindi ibig sabihin na kapag hindi ka niya pinansin, wala kang value. It simply means that person may not be willing or able to give you the kind of attention you want. At hindi mo kailangang habulin siya para baguhin yun. Ask yourself, kung titigil ako sa paghabol, hahanapin din ba nila ako? Doon mo makikita kung mutual ba talaga ang koneksyon o ikaw lang ang nagpapanatili nito. Hindi mo kailangang mag-post ng sad quotes para mapansin ka. Hindi mo kailangang magparinig. Hindi mo kailangang gumawa ng issue para lang may magtanong kung okay ka. At lalong hindi mo kailangang magpanggap na okay ka o may ibang kausap para lang magselos ang isang tao. That's not confidence. That's exhaustion disguised as attention-seeking. Mas maganda yung atensyon na kusang ibinibigay kaysa atensyon na kailangan mong pagpilitan. Pero kapag ginawa mo na ang part mo at wala pa ring effort mula sa kabilang side, know when to step back. Dahil kapag lagi mong hinahabol ang taong hindi naman interesado, unti-unti mong tinuturuan ang sarili mo na okay lang humingi ng bare minimum. And you deserve better than that. Kaya huwag kang matakot na mawalan ng atensyon ng isang tao. Mas dapat mong katakutan yung mawalan ka ng respeto sa sarili mo. You don't have to chase people to prove that you're worth noticing. Focus on your own life. Do your work. Enjoy your day. Spend time with people who genuinely care about you. Build yourself. Improve yourself. And most importantly, learn to be okay even when someone's attention is not on you. Dahil hindi mo kailangan maging sentro ng mundo ng lahat. Ang kailangan mo lang ay maging komportable sa sarili mong mundo. Number 5, matuto kang umalis sa disrespectful situations. Hindi ibig sabihin na kapag may hindi pagkakaintindihan, kailangan mo agad talikuran ng isang tao. We all make mistakes, and some situations can still be fixed through honest conversations. Pero may difference ang isang taong nagkamali at handang itama ang sarili niya, kumpara sa taong paulit-ulit kang minamaliit, binabastos o sinasaktan at umaasang tiisin mo na lang. Minsan, mahirap umalis dahil mahalaga sa iyo ang tao. Baka matagal na kayong magkakilala, baka kaibigan mo, kapamilya, katrabaho, o someone you deeply care about. Kaya kahit alam mong hindi na healthy ang situation, iniisip mo, baka magbago pa. But remember this, you can care about someone and still choose to distance yourself from them. Hindi mo kailangan makipag-away para ipakita na may boundaries ka. Hindi mo rin kailangan gumanti kapag hindi ka nire-respeto. The strongest response is simply stepping back. Bawasan ang access nila sa'yo. Huwag nang makipagtalo sa bawat provocation. At huwag mong ubusin ang energy mo sa pagpapaliwanag sa taong ayaw namang umintindi. At oo, masakit minsan ang paglayo. May loneliness, may pangungulila, at may moments na mapapaisip ka kung tama ba ang desisyon mo. Pero habang tumatagal, mararamdaman mong mas magaan pala ang buhay kapag hindi mo kailangang paulit-ulit na ipaglaban ang basic respect na dapat kusa namang ibinibigay sa'yo. You don't have to make people regret losing you. You just have to stop abandoning yourself to keep them. Matuto kang umalis na may dignity para protektahan ang peace, confidence, at self-respect mo. Number 6, huwag mong gamitin ang pagiging mabait para makuha ang approval ng iba. Magandang bagay ang pagiging mabait, pero tanungin mo rin ang sarili mo, mabait ka ba dahil genuine kang gustong makatulong? O mabait ka dahil gusto mong magustuhan ka nila? Minsan nasasanay tayong maging people pleaser. Lagi tayong pumapayag kahit pagod na tayo. Tumutulong pa rin tayo kahit kailangan din natin ng tulong. At nagsasabi pa tayo na okay lang tayo dahil ayaw nating ma-disappoint ang ibang tao. Pero tandaan mo, you don't have to be useful to everyone just to be worthy of respect. Pwede kang maging mabait at magsabi ng no. Pwede kang tumulong pero may boundaries. Pwede kang maging understanding nang hindi mo kinakalimutan ang sarili mo. Hindi nababawasan ang kabutihan mo dahil natutunan mong protektahan ang peace at energy mo. Kaya bago ka pumayag sa isang bagay, tanungin mo muna ang sarili mo, gusto ko ba talaga itong gawin? O natatakot lang akong hindi nila ako magustuhan kapag tumanggi ako? Dahil kung ginagawa mo ang kabutihan para lang makuha ang approval nila, darating ang araw na mapapagod ka at masasaktan ka kapag hindi nila naibigay ang appreciation na inaasahan mo. Be kind, but don't be desperate to be liked. Be generous, but don't abandon yourself just to keep other people comfortable. Number 7,
Alagaan mo ang sarili mong standards. Kung ayaw mong maliitin ka ng ibang tao, kailangan alam mo kung ano ang worth mo at kung ano ang hindi mo dapat basta-bastang tinatanggap. It's about knowing what you deserve and having the courage to protect it. Minsan kasi, dahil ayaw nating mawalan ng tao, binababa natin ang standards natin. Alam nating hindi tama ang trato sa atin, pero sinasabi natin, okay lang, baka magbago pa. Kapag paulit-ulit tayong hindi nirerespeto, iniintindi pa rin natin. Kapag ginagamit lang tayo, kapag may kailangan sila, available pa rin tayo. Eventually, nasasanay tayo sa bare minimum. Pero hindi ibig sabihin na kailangan mong tanggapin yon. You deserve respect. You deserve honesty, consistency, and genuine effort. Hindi naman kailangan perfect ang mga tao sa paligid mo. Lahat tayo nagkakamali. Ang mahalaga, marunong silang umamin, marunong silang matuto, at marunong silang itama ang mali. Kung may taong minsan nakasakit sa'yo at sincere na humingi ng tawad, pwedeng pag-usapan. Pero kung paulit-ulit na at parang normal na lang sa kanila ang maliitin ka, insultuhin ka, o gamitin ang kabaitan mo, that's different. Hindi na yun simpleng pagkakamali. It's a pattern. Kaya matuto kang mag-set ng boundaries. Pwede kang maging mabait without being easy to disrespect. Pwede kang maging understanding without tolerating everything. At pwede kang magpatawad nang hindi kinakailangang ibalik ang dating access sa taong paulit-ulit kang sinaktan. Huwag mong babaan ang standards mo dahil lang natatakot kang maiwan. Sometimes, being alone is healthier than being surrounded by people who constantly make you feel small. At tandaan mo, hindi mo kailangang maging cold para respetuhin ka. Be kind, but be firm. Know what you want. Know what you don't accept. And most importantly, learn to walk away when your self-respect is already being compromised. The right people won't make you feel guilty for having boundaries. They will respect the standards you have for yourself. Number 8, tuparin mo ang mga pangako mo sa sarili mo. Ang pinakamadalas nating napapabayaan ay ang mga pangako natin sa sarili. Ilang beses mo nang sinabi, mula Lunes, mababago na ako. Mag-ehersisyo na ako. Mag-iipon na ako. Mag-aaral na ako. Babawasan ko ng social media. Aalagaan ko ng sarili ko. Pero dumating ang Lunes, tapos nauwi na naman sa bukas na lang. Kapag paulit-ulit itong nangyayari, unti-unti ring nawawala ang trust mo sa sarili mo. So paano ka magkakaroon ng confidence kung ikaw mismo hindi mo mapagkakatiwalaan ang sarili mong salita? Hindi mo kailangang gumawa agad ng malalaking pagbabago. Start small. Kapag sinabi mong maglalakad ka ng 20 minutes, gawin mo. Sabihin mong tatapusin mo muna ang isang task bago ka mag-scroll. Panindigan mo. Kahit maliit na bagay, kapag ginagawa mo consistently, nabubuo ang self-trust. At huwag mong isipin na consistency means never failing. It means you keep coming back. May araw na tatamarin ka, mapapagod ka, o hindi mo matutupad ang plano mo. That's okay. Ang mahalaga, hindi mo gagawing permanent excuse ang isang bad day. Because every time na tinutupad mo ang salita mo sa sarili mo, parang sinasabi mo, kaya kitang pagkatiwalaan self. At doon nagsisimula ang tunay na confidence. Kaya kung may gusto kang baguhin sa buhay mo, huwag mong hintayin na maging perfect ang timing. Make one small promise to yourself today and keep it. Dahil makukuha mo ang respeto at tiwala ng sarili mo. Every time you keep your word to yourself, you're becoming someone you can trust. Number 9, kontrolin mo ang emotions mo. Hindi ibig sabihin ito na kailangan mong itago ang nararamdaman mo o magpanggap na okay ka. Emotional control is learning how to respond without letting your emotions control your actions. Lahat tayo nagagalit, nasasaktan, naiinggit, at nadi-disappoint. May mga pagkakataong gusto mong sumagot agad, mag-chat ng galit o mag-post ng patama para mailabas ang nararamdaman mo. Pero hindi lahat ng emotions kailangan mong aksyonan agad. Kapag galit ka, huminto ka muna. Kapag sobrang emotional ka, huminga ka muna. Kapag gusto mong mag-send ng message na baka pagsisihan mo later, put your phone down first. Dahil alam mong kapag mataas ang emosyon, hindi laging malinaw ang judgment natin. Mas mabuting lumayo ka muna, magpalamig ng ulo, at saka magsalita kapag kaya mo nang mag-isip ng maayos. Tandaan mo, you can defend yourself without losing control.
Pwede kang magsalita kapag may mali. Pwede kang mag-set ng boundaries. Pero hindi mo kailangang gumanti o manakit dahil lang nasaktan ka. May mga taong sinusubukang i-trigger ka dahil gusto nilang makuha kang mawala ng kontrol. Kapag natutunan mong hindi agad mag-react, nababawasan ang power nila sa'yo. At tandaan mo, emotions are real, but they are not always instructions. Pwede kang magalit ng hindi nananakit. Pwede kang masaktan ng hindi nagmamakaawa. Pwede kang ma-disappoint ng hindi sinisira ang sarili mo. Ang goal ay maging taong kayang makaramdam ng malalim pero marunong pa rin pumili kung paano kikilos. The real strength is having emotions and still being in control of what you do with them. Number 10, matuto kang tumanggap ng criticism. Hindi lahat ng puna sa'yo ay insulto. At hindi lahat ng nagsasabi ng mali mo ay kaaway mo. Minsan, uncomfortable pakinggan ng criticism, lalo na kapag tinatamaan nito ang bagay na ayaw nating aminin tungkol sa sarili natin. Kapag may pumuna sa'yo, natural lang na maging defensive. Hindi ibig sabihin na tatanggapin mo lahat ng criticism. May mga taong sincere na gustong makatulong, pero may iba ring mang-iinsulto lang. Learn to separate constructive criticism from disrespect. Kung may nagsabi sa'yo na kailangan mong maging punctual dahil lagi kang late, baka may truth doon. Kung may nagsabi na kailangan mong ayusin ang attitude mo kapag stressed ka, maybe it's worth reflecting on. Hindi nakakabawas sa'yo ang pag-amin na may kailangan kang baguhin. In fact, being able to say, I was wrong, is a sign of strength. Kasi kung hindi ka marunong tumanggap ng kritisismo, mahihirapan kang mag-grow. Lagi mong iisipin na ikaw ang tama, kaya hindi mo makikita ang mga bagay na kailangan mong ayusin. Pero tandaan, you can accept the lesson without accepting the insult. Kung may magandang punto sa sinabi nila, kunin mo yun. Kung disrespectful naman ang paraan nila, hindi mo kailangang dalhin yun sa susunod na may pumuna sa'yo. Listen first. Think about it. Baka may truth na pwedeng makatulong sa growth mo. The truly confident person is not someone who never gets criticized. It's someone who can hear criticism without letting their ego take over and use the right feedback to become better. Number 11, matuto kang magsabi ng no. Simple lang pakinggan, pero para sa maraming tao, isa ito sa pinakamahirap sabihin, lalo na kung sanay kang maging helpful. Ayaw mong makadisappoint o natatakot kang masabihan na selfish ka. Pero tandaan mo, saying no doesn't make you a bad person. Hindi mo kailangang laging available para lang mapatunayan na mabuti kang tao. Minsan kailangan mong tumanggi dahil pagod ka. Minsan dahil may sarili kang priorities. At minsan dahil alam mong hindi na healthy para sa'yo ang isang bagay. Hindi mo kailangang gumawa ng mahabang explanation para lang maging valid ang no mo. Kapag lagi kang yes ng yes, kahit ayaw mo naman, eventually, ikaw ang mauubos. At mas masakit kapag ginagawa mo ang isang bagay habang may resentment ka dahil hindi mo kaya magsabi ng totoo. You can be kind and still have boundaries. Hindi mo kailangang maging bastos. Pwede mong sabihin, sorry, hindi ko kaya ngayon. I appreciate you asking, but I have to say no. Simple, di ba? Tapos respectful at diretso pa. At kapag may taong nagalit dahil nag-set ka ng boundary, remember, their disappointment doesn't automatically mean you did something wrong. Hindi mo responsibilidad na laging i-please ang lahat ng tao. May sarili kang oras, may sarili kang energy, priorities, at buhay na kailangang alagaan. Kaya matutong magsabi ng no nang walang guilt. Dahil bawat no sa bagay na hindi na healthy para sa'yo ay maaaring maging yes sa peace of mind, self-respect, at sarili mong priorities. Number 12, huwag mong ikwento lahat ng plano mo. Hindi lahat ng pangarap, goals, at next move mo kailangan malaman ng ibang tao. Mas magandang tahimik mo munang pinagtatrabahuhan ng isang bagay kaysa paulit-ulit mo itong ikwento sa lahat. Kapag lagi mong sinasabi kung ano ang gagawin mo, nagiging open ka rin sa opinions ng ibang tao. May magsasabing hindi mo kaya, manghihina ang loob mo, at may iba namang hindi naman genuinely happy para sa'yo. At kapag masyado ka nakikinig sa lahat ng opinion, pwedeng mawala ang focus mo. Not everyone needs access to your plans. Hindi ibig sabihin na secretive ka o wala kang tiwala sa ibang tao. Piliin mo lang kung sino ang dapat makaalam. May mga taong nagbibigay ng wisdom, encouragement, at honest advice. Sila ang worth pagsabihan mo. Pero hindi mo kailangang i-update ang lahat tungkol sa bawat galaw mo. Kapag tahimik kang kumilos, mas konti ang distractions. Hindi mo kailangang patunayan sa iba
na ginagawa mo ang sinabi mong gagawin mo. You can focus on execution instead of explanation. At kapag natupad mo na ang goal mo, hindi mo na kailangan magpaliwanag ng haba. Makikita na lang nila ang resulta. Keep some plans private. Work quietly. Let your results speak when the time is right. Number 13, panindigan mo ang boundaries mo. Hindi sapat na alam mo kung ano ang ayaw mong mangyari sa'yo kung hinahayaan mo rin namang paulit-ulit itong mangyari. Boundaries mean nothing if we don't enforce them. Minsan, natatakot tayong mag-set ng boundaries dahil ayaw nating masabihan na madamot, suplado, selfish, o mahirap kasama. Kaya kahit pagod na tayo, pumapayag pa rin tayo. Kahit uncomfortable na, nananatili pa rin. Kahit paulit-ulit nang nalalampasan ang limitasyon natin, sinasabi pa rin natin, okay lang. Pero hindi mo kailangan i-sacrifice ang peace of mind mo para lang maging comfortable ang ibang tao. Pwede kang magsabi ng no. Pwede mong sabihin na hindi ka available. Pwede kang tumanggi sa bagay na hindi ka komportable. At hindi kailangan gumawa ng mahabang explanation para maging valid ang desisyon mo. You can be kind and still have boundaries. You can care about people without giving them unlimited access to you. At tandaan, may mga taong susubok talaga sa boundaries mo. Kapag sanay silang laging pumapayag, baka magulat sila kapag natuto ka ng tumanggi. Huwag mong isipin na mali ka agad dahil may taong hindi nagustuhan ang bagong limitasyon mo. Kung sinabi mong ayaw mo, panindigan mo. Kung kailangan mong lumayo, lumayo ka. Kung may consequence sa paulit-ulit na disrespect, hayaan mong mangyari yon. Dahil ang boundaries ay hindi ginawa para kontrolin ng ibang tao. Ginawa ito para protektahan ang sarili mo. At kapag natutunan mong panindigan ang boundaries mo, natututo rin ng ibang tao kung paano ka dapat tratuhin. Self-respect means knowing your limits and having the courage to honor them. Number 14, stop trying to prove that you're not someone they can underestimate. Kapag naramdaman nating minamaliit tayo ng ibang tao, gusto nating patunayan agad na mali sila. Gusto nating ipakita na kaya natin, na mas magaling tayo, at hindi tayo basta-basta. Pero habang mas pinipilit mong patunayan ang worth mo, mas lalo mong binibigyan ng power ang opinion nila. Hindi mo kailangan mag-overwork para lang may mapatunayan. Hindi mo kailangan ipakita ang achievements mo sa lahat. At hindi mo kailangan makipagkumpetensya sa taong hindi naman bahagi ng journey mo. Let your actions speak louder than your explanations. Kung minamaliit ka nila, keep improving. Kung hindi sila naniniwala sa'yo, keep working. Kung hindi nila nakikita ang potential mo, that's okay. Hindi naman responsibilidad ng ibang tao na maintindihan ang buong journey mo. Darating ang panahon na hindi mo na kailangang sabihin na, kaya ko to. Makikita na lang nila sa resulta. At kung hindi man nila makita, okay lang din. Because the goal is not to make them regret underestimating you. The goal is to become someone you're proud of, even when nobody is watching. So stop proving. Start building. Tahimik kang mag-grow. Tahimik kang mag-improve. Tahimik mong buuin ang buhay na gusto mo. You don't need to convince people of your worth. You just need to know it yourself. Number 15, ayusin mo ang paraan ng pagsasalita mo. Hindi mo kailangan maging pinakamalakas ang boses para mapansin o para mapakinggan. Mas powerful ang taong kalmado magsalita pero malinaw ang gusto niyang sabihin. Kapag lagi kang mabilis magsalita, sumasabat, sumisigaw o nagpapadala agad sa emosyon, maaaring hindi na marinig ng ibang tao ang punto mo. Kahit tama ka, nawawala ang impact dahil sa paraan ng delivery. Learn to speak with confidence. Speak clearly. Speak calmly. And with intention. Hindi mo kailangang magmadali para patunayan na may sasabihin ka. Pakinggan mo rin ang kausap mo. Matuto kang huminto bago sumagot. Matuto kang mag-isip muna bago sumagot. Lalo na kapag sensitive ang topic. Tandaan mo, ang paraan ng pagsasalita mo ay bahagi ng kung paano mo ipinapakita ang respeto. Hindi lang sa ibang tao, kundi pati sa sarili mo. You don't need a loud voice to command respect. A calm voice, clear words, and quiet confidence are more powerful.